Magandang hapon po mga kapatid. Ngayon po idadako tayo sa ating pong pag-aaral ng salita ng Diyos. Ngayon po ay October 27, 2021. Atin pong bago po tayo magpatuloy, tayo po sandaling manalangin. Dakilan Diyos Ama na makapangyarihan sa lahat, Panginoon, sa hapong ito. Samahan mo po kami, Panginoon, sa pagpupulay ng salita, sa itong sama-sama pagsamba. Pangunahan mo pulod kami. Buksan mo po ang puso't isipan namin sa pagtanggap ng mensahe mo, Panginoon Diyos. Lagay mo ako sa iyong likuran at mahayag ay iyo pong biyaya ang mensahe at pagpalain mo po ito sa puso ng bawat isa na nasa place na ito o nasa online. Pagpalain mo po at nawa ay turuan mo po, Lord, kami. At ikaw po ang ma-recognize ng iyong salita. Ikaw po at matanyag, Panginoon, na ikaw lamang po. Palakasin mo pong aming pananampalataya sa pag-aaral at pakiinom ng salita. Sa ipo na ipagkakatiwala ang lahat na ito sa pangalan ng Panginoong Kristo. Amen. Ngayon po tunghayan po natin ang mensahe ng Diyos sa ating po mag-aaralan sa Kolosas chapter 4 verse 1 to 6. Ang pamagat po ay ang tamang kaugnayan sa bagong buhay. Ito po yung ating teksto. Patalakayin natin verse by verse mamaya. Ayon sa Colossus 1, 1-2, mula kay Pablo, apostol ni Kristo Jesus, ayon sa kalooban ng Diyos at mula rin sa kapatid natin si Timoteo. Kayo nito para sa taga-Colosas na hinirang ng Diyos at mga tapat kay Kristo. Doon po naka-address. Sinulat ni Pablo ang Colosas na siya ay nakakulong sa Roma noong AD 64. Ito po siya sa Roma nakakulong noon at dito ay naka-address sa mga kapatid sa Colosas. Ito yung Roma, ito yung Colosas. So malayo ang distansya. Ano po? Ngayon ang tanong, paano ang tamang kaugnayan sa bagong buhay? So bago ng buhay na taga Colosas, bago na rin ang buhay natin. Ano ang tamang kaugnayan natin? At dito po yung may tatlong bagay tayong nakita na tamang kaugnayan sa bagong buhay. Unang, kaugnayan sa alipin, unang hasakupan. Pangalawa, kaugnayan sa lingkod ng Diyos. Patatlo, kaugnayan sa hindi mananampalataya. Tingnan po natin ang payo ng salita ng Diyos sa tatlong bagay na ito. Una natin talakayin ay ang verse 1, Colossus 4:1. Mga amo, maging mabuti kayo at makatarungan. So ang in-address ay mga amo, mga bossing, mga manager, o maging mabuti kayo at makatarungan. Kanino? Sa mga naglilingkod sa inyo. Sabihin yung nasasakupan, yung ino-oversee mo, kung ikaw ay employer, meron kang empleyado, so dapat ganito ang maging attitude, ang pakikitungo o tamang kaugnayan sa alipin na nasakupan. Bakit? Dahil alahanin ninyo ang kayo man ay may Panginoon sa langit. So sabi sa Ephesians 6:9, ang amo at ang tauhan ay parehong alipin ng Panginoon na nasa langit at pantay ang tingin ng Diyos sa kanila, sa amo at sa nasasakupan. So yan po ang tamang kaugnayan sa kanyang nasasakupan. Pangalawa, ang kaugnayan sa lingkod ng Diyos. So paano ba ang tamang kaugnayan sa lingkod ng Diyos? Sa verse 2 ng ating teksto, maging matyaga kayo sa pananalangin, laging handa at nagpapasalamat sa Diyos. So sinong sinasabihan? Ang taga-Kolosas, sinulatan ni Pablo, maging matyaga sa panalangin. Sabi nga doon sa Philippians 4:6-7, pray with thanksgiving, na nagpapasalamat. Sa 1 Thessalonians 5:17, pray without ceasing. Bakit? Pinagkahanda sa panalangin. Itinuro din ni Jesus ang sabi sa 18 ng Lucas 18:1, laging manalangin. At sa James 5:17-18, si Elias ay isang tao na tulad din natin na taimtim siyang nanalangin na umulan. At hindi nga umulan. At muli siyang nanalangin. 7 times ay umulan sa 1 Kings 17:1 and 18:44. 7 times siya nag-pray at umulan. So matyaga. Even sa anong dahilan ng kahalagahan ng pagiging matyaga sa panalangin? Ito po. Sa
Colossus 4:3, idalangin ninyo sa Diyos na bigyan kami ng pagkakataon na may pangaral ang kanyang salita at may pahayag ang hiwaga ni Kristo, ang sanhi ng pagkabilanggo ko ngayon. So si Pablo ay naghihingi ng prayer support kanino sa mga taga-Colossus. Ang purpose, may pangaral, may pahayag ang salita ng Diyos, ang hiwaga ni Kristo, ang salvation, si Kristo bilang tagapagligtas natin, tagapagligtas ng taga-Colossus. So yun ang purpose. Support and prayer. So kaugnayan natin sa lingkod ng Diyos, anong kaugnayan? Ipagpipray. Ano pang dahilan? Verse 4, panalangin din ninyong maipahayag ko ito ng buong linaw, gaya ng nararapat. Minsan malabo, pero ang halaga, ang laki ng halaga ng suportang panalangin sa ating lingkod ng Diyos, sa atin o sa ating kapwa na mga nagpapahayag ng salita ng Diyos ng kaligtasan. So mga kapatid, kumusta na tayo ang ating kaugnayan sa lingkod ng Diyos? Marahil sa panahon ngayon, ang ating idadahilan, walang signal, walang wifi, walang cellphone. Pero sa sulat dito ni Pablo sa Colossus, hindi kailangan ng gadget. Ano kailangan? Ang pananalangin. Maging matyaga sa panalangin to support ang mga lingkod ng Diyos na nagpapahayag ng salita ng Diyos, nagpapahayag ng salita ng kaligtasan. Kumusta ka kapatid? Ina-apply mo ba ito? Kung hindi, ito magandang guidelines. Gamitin natin, i-apply natin sa ating buhay upang magkaroon tayo ng tamang kaugnayan sa lingkod ng Diyos. Patatlo, kaugnayan sa hindi mananampalataya. Sabi sa Colossus 4:5, maging matalino kayo sa pakikitungo sa mga hindi nananampalataya at samantalahin ninyo ang bawat pagkakataon. Kanina, ano yung una? Sa sasakupan, kaugnayan. Pangalawa, kaugnayan sa mga lingkod ng Diyos through support and prayer. Ngayon naman, kaugnayan sa hindi mananampalataya. Maging matalino sa pakikitungo sa hindi mananampalataya. Samantalahin ninyo ang bawat pagkakataon, redeeming the time. Pag natin sayangin, dapat magkaroon tayo ng maganda pakikitungo sa kanila. Kung meron tayong magandang pakikitungo sa mananampalataya, sa hindi mananampalataya, dapat meron din tayong magandang koneksyon, pakikitungo sa kanila. At huwag natin sayangin ang pagkakataong ito. So 6, sikapin ninyong laging maging kaaya-aya at kapakipakinabang ang inyong pananalita sa kanila at matuto kayong sumagot ng tama sa lahat ng tao. So minsan nagtatanong sa atin, minsan pabalang, pero sabi dito, yung tama, yung wasto, yung magandang sagot. Kung alam natin, sagutin natin ng tama. Kung hindi natin alam, maging practical tayo, maging honest, hindi natin alam. Pero sikapin natin ang ating kaugnayan sa kanila, pakikitungo sa kanila, ay maging kaaya-aya. Kumusta ang ating relasyon sa hindi mananampalataya? Upang kung tayo magsishare ng salita ng Diyos, ay open sapagkat maganda ang ating relasyon sa kanila. So, nawa sa ating maikling oras na pag-aaral ng salita ng Diyos, ay ating maalala ang payo ng salita ng Diyos sa Colossus at maging sa atin din. At sa ating application, ating isabuhay ito, ang tamang kaugnayan, since na tayo na ay meron na tayong bagong buhay sa Panginoong Kristo. Then balikan natin, sabi isang talinghaga, sabi sa Mark 10:9-50, sabi dito, mabuti ang asin, ngunit kung asin ay wala ng alat, paano pa ito mapapaalat muli? So taglay ninyo ang katangian ng asin, mamuhay kayong may kapayapaan sa isa't isa. So maganda ang buhay, may mabubuti tayong pakikitungo sa hindi mananampalataya at mayroon tayong kapayapaan sa isa't isa sa hindi mananampalataya. Magkariskapin natin magkaroon ng bunga, epekto ang ating bagong buhay na mayroong salita ng Diyos, kasama natin si Kristo, na magkaroon ito ng epekto sa ating pakikipag-ugnayan sa hindi mananampalataya. So balikan natin yung tatlong bagay na ating pag-aralan. Kaugnayan sa alipin o nasakupan. Pangalawa, kaugnayan sa lingkod ng Diyos. Patatlo, kaugnayan sa hindi mananampalataya. At bilang sa tamang kaugnayan natin sa bagong buhay na ito, bilang applied obedience, una, kaugnayan sa alipin o nasakupan, maging makatarungan sa nasakupan natin. Pangalawa, kaugnayan sa lingkod ng Diyos
ang dapat gawin, maging matyaga sa suportang panalangin sa mga lingkod ng Diyos. Patatlo, kaugnayan sa hindi mananampalataya, ang dapat natin gawin, maging mabuti sa kapwa sa hindi mananampalataya. At kung paano nangusap ang Diyos sa ating ngayong hapon, sa ating pag-aaral ng salita ng Diyos, tumukod tayo sa sabay-sabay na panalangin. So sa oras pong ito, inahayahan po na tayo tumungo sabay-sabay at sabay-sabay tayo mag-praise sa Lord. Pasalamatan natin siya. Ama namin Diyos, maraming salamat sa bagong buhay na ito. Yamang binigyan mo kami ng bagong buhay, binigyan mo rin kami ng tamang pakikipag-ugnayan sa kapwa namin. Una, kami po yung maging maayos ang aming ugnayan, relasyon sa mga nasasakupan namin. Pangalawa po, maging masigasig kami sa pagsuporta sa panalangin sa aming kapwa, kapatid, kapwa lingkod. At ganoon din, maging matalino kami at maging mabuting aming kaugnayan sa aming kapwa na hindi mananampalataya. Tulungan mo kami ngayong hapon, tulungan mo po kami sa oras pong ito na may apply namin ito, magtiwala kami sa iyong lakas, sa iyong kapangyarihan, sa tulong ng Iba na Espiritu. Ito po ang aming kahilingan at dalangin sa pangalan ng Panginoon Kristo. Amen. So mga kapatid, salamat po at nawa ating unawaang mabuti sa tulong ng Banal na Espiritu ang kanyang banal na salita. So salamat po at magandang hapon muli. God bless you all.